Hour for brighter skin. Nagbabalik ang mga Bibo Lilits natin kasama ang kanilang Bibo parents. Handa na ba ang Bibo Lilits? Sensani, nawala lang yan si Ronald kasi nangawit. Hawak yung cellphone eh. Alam mo na, matanda, masakit sa mga mga joints. O baka mag-CCR. Kasi alam mo naman, maya-maya, kailangan mag-CCR na natin. Sen, kung sakaling wala mo nang tumalon, at 11-11 na mangyari sa Lunes, may chance ba na mapalitan yung mga chairman ng Senate Committee? Hindi, kasi ganito, ang status ngayon sa Senado ay nung dineclare na all positions vacant, wala pang na-designate, no? Wala pa kasi may yung minority kailangan din. Ngayon, ang rule kasi diyan, kapag ka nag-motion ka, tapos may nag-object, tapos magbibilang lang kayo, divide the house. Kapag tabla kayo 11-11, the motion is not carried. So kung itong grupo nila Alan na mag-motion, na wala na si Jinggoy, tapos inobject yan ng grupo nito nila Senator Soto, pagka ang bilangan nila parehas 11, hindi papasa yung motion na yon. And it goes doon sa sa minority. Pag nag-motion sila, hinarang na ganito. Pero kung may nagpa-check lang ng attendance sa umuwi na, matatalo yung side na yon. Pero Sensani, is it possible na 11-10 ang botohan? Kasi yung presiding officer does not vote unless as a tiebreaker eh. Kung yung 11 na minority, nasa ibaba lahat yun, kasama sila sa bumoboto, dahil nga 11-11 ang bilang eh. Yung isa doon sa 11, presiding officer, hindi siya makaboto. So 11-10 ang lalabas. Okay, yan yung general rule. Kaya nga pina-research din natin na maayos yan. Generally, that's the rule. Pero meron pa rin right to vote yung presiding officer, yung Senate President, at pwede niyang gamitin yon to make a tie or to break a tie. So, pero Senator, yes. Paano kung absent si Cheese? Katulad dito nakaraang linggo. Absent si Cheese ng buong linggo eh. Paano kung absent si Cheese? Tapos na. Talo sila palagi. Sana wala din lang mag-absent dito sa minority. Para lahat ng motion nila, yun na masusunod. Pati nga chairman, pwede nilang palitan. Tama. Pagka ganon. In fact, they can declare kunyari, wala na si Cheese, no? Kunyari, umabsent. 11-10. Pag nag-declare may nag-motion na to declare all the seats vacant, tanggal si Alan. Tama. Ngayon may presiding officer lang na ilalagay temporarily, at ang tradition niyan supposed to be yung pinakang senior ang ilalagay. So that si Soto yung mauupo. Siya pa rin. Pero hindi siya magiging Senate President kasi kulang naman ang boto, 'di ba? So maraming pwedeng mangyari. Akala ko Senator, kailangan ng 13 votes para matanggal si Alan as Senate President. Hindi, ordinary motion 'yun eh. So, Normally lang kasi. Pwedeng temporary presiding officer ang senior kasi kasi nga kung na-declare lahat ng seats, lahat ng chairmanships vacant, so temporary ang ilalagay doon. Kasi sa US ang rule, ang automatic na pro tempore yung pinaka-senior na senator, whether ang Democrat yun o Republican na nagko-control ng Senate. Pero ganito rin pala sa Senate natin, Sensani. Ngayon ko lang din narinig yung rule na yan. Ito, normally, ganito nangyari kasi, nung Monday, tinanggal nila, nag-declare sila, nag-move sila to declare all positions vacant. So tanggal si Senator Soto, lahat. Ngayon, yung presiding officer, ni-nominate nung majority. Kaya meron sila. Pero in this case, kunyari, walang majority sa floor, ang by tradition na magpe-presiding officer, yung most senior. So yun. Kaya yan yung mga dynamic na pwedeng mangyari. Pero sana hindi na tayo umubot dyan. Grabe naman to. Matanggal na si Alan. Di ba? Ang pinapakalat na balita ni Amy Marcos at ni Alan Peter Cayetano, may threat daw ang Malacanang na ina-extend doon sa majority. Anong nangyari kay Marcoleta? Na or hayaan na mapalitan yung liderato ni Alan Peter Cayetano. Anong naririnig mo rito, Sensani? Yun? It comes with the territory. Di ba? Sec Ronald. Alam naman niya yan na tipong mga ganyan. Of course, nobody would publicly acknowledge na may hand yung Malacanang o may pressure yung Malacanang. Pero dapat alam niya yan kasi kinalaban niya yung Malacanang eh. In-expect niya that Malacanang will just grin and bear it. Hindi pwede. Siyempre, it will fight back. Ang problema ni Alan, wala na siyang leverage. Ang leverage lang niya kasi committee chairmanships. Mababaw yun eh. Mababaw na yun at this time. At kasi may parity na. Ang ginawa nila Senator De Leon nung panahon niya, dinlagyan niya ng parity. Yung kung majority ka o minority, you basically get the same privilege. So,
kaya ngayon, walang incentive o walang penalty kung maglipat ka kung saan. Pero, yan lang ang hawak ni Cayetano. Whereas yung administrasyon, talagang malalim yung pagkukuha nila ng leverage. Yan. Totoo ba, Senator, yung nabalitaan ko na yung Senate President daw ay pumunta ng Malacanang at nagmamalikluhod doon na tutulong daw siya sa impeachment ni Sara. No? Totoo ba yung balita na yon, Senator? Yan, true to form yan. Dinidiscuss nga namin kanina, Sec Ronald, yung ginawa ni Alan nung speaker siya nagmamalikluhod siya kay Sara. Nung hindi umubra, naghahabol siya kay Digong. Tapos nung hindi pa rin, kinandado niya yung house para lang hindi siya mapalitan, to buy him another day para mag last minute appeal. Kumaga, true to form yan. Gagawin yan. Iba ito si Alan. Pag may power itong nahawakan, he doesn't let go. Basta maupo lang na SP. Suportado siya ni Pokemon eh. Pero sabi ko Sen, gagawin lahat ni Alan para maging SP president siya. Yun. Ibenta niya ang kanyang kaluluwa. Oo. Both ways yan. Di ba? Makuha lang niya. Tapos ngayon, para ma-retain niya. Papangako niya ang lahat. Pero gaya ng sinasabi ko kanina, walang value ang salita ni Alan. Walang value yan. Magkaka-value lang yan kung aligned dun sa personal interest niya. Yun. Sensani, i-backtrack ko konti, no? Kasi nga hindi siya nakakuha ng suporta kay Sara nung gusto niya mag-extend as House Speaker. Yes. Saan nanggagaling yung loyalty ni Alan Peter Cayetano na itong aminin na natin, kahit hindi naman nila inaamin, pero obvious naman sa lahat, itong kudeta, it's not just about him being Senate President at madagdag dun sa resume niya. Kasi nag-House Speaker siya to Senate President. I think hindi lang yun Pero it is actually to prepare for 2028 na maring to stick with the DDS voter base, di ba? So, asan nagagaling yung kanyang loyalty kay Sara Duterte para itong impeachment trial, maproteksyonan niya si Sara at syempre, ma-assure niya, yung maneuvering nila para makaboto, work from hiding si Bato para lang maproteksyonan si Sara. Sa tingin niyo, saan nagagaling yun, yung undying loyalty niya? Ang loyalty ni Alan primarily is sa sarili niya, di ba? O ngayon, ang tanong dito, saan ba yung kabubuti ng political interest niya? Doon sa kampo ng mga Duterte o dun sa administrasyon. Dito kasi sa administrasyon, wala rin mang amor sa kanya itong si President Marcos kasi may hidwaan yan early on. Itong si Alan, dito na siyang naging kung ano-anong grasya nakuha niya sa Duterte administration. He is hoping na at some point kung papakitang gila siya kay Sara, pagbigyan siya o patawarin siya. Ngayon, re-electionist yan sa 2028. Kung ma-acquit si Sara, ito, hoping siya na pag makuha siya sa slate, tapos pag manalo, siya ang gagawing SP ng Sara administration. Kumaga, ganun yung projection niya sa sarili niya. And bata pa naman siya, he's hoping at some point magkakaroon ng opening to make himself viable again to be president of the country. So, ganun yung pagkabasa ko diyan. Di ba, si Ronald, kilala natin yan, si Alan. Hindi yan lalaking kausap Yan naman tayo. At sabi ko lang naman, hindi siya lalaking kausap. Wala naman ako naisip pahiwatig. Tumatawa lang naman kami. Sec Ronald, tumatawa lang naman kami. Hindi pala, Sensani nagpapalusot pa yan nung last episode namin. Nabanggit niya rin yung binanggit ni Ronald yun, yung gentleman's agreement nila ni Lord Velasco. Sabi ni Ronald, ang problema ang usapan gentleman's agreement gentleman ba yung kausap? Pinagalo pa niya. Di ba sabi mo usapang lalaki. Hindi naman lalaki kinausap mo Sabi si Ronald may sabi noon hindi ako. Yan, And ito yan isa pang na-profile ko diyan kay Alan, nanunuwag ng patron niya yan. Nanunuwag ng patron. Kasi ang alam ko dati nung panahon ni GMA during the early years, Tito Mike Arroyo ang tawag diyan, kay Mike Arroyo, Tito Mike. So, tama. So yan ang patron nila sa mga political nila, pinupondohan siya. Pero when it was convenient for him, so personal interest niya na suwagin yung patron niya, hindi nag-hesitate yan. Sinuwag niya yan. Ganun din dito alam ko itong sa mga Zamora, di ba, mga kaibigan niya yan. Yung Thursday club nyo, Sec Ronald, di ba? Sinuwag din niya, di ba? Mga anak ni Ronnie Zamora. Pagka medyo iba na sa interest niya, suwagin niya. Pati, basta marami yan. Pati si Pinoy. Tama. Niyari niya si Pinoy.
Oo, at lahat ng pwedeng kunin, ano niya, pagka in conflict na sa interest niya, susuwagin niya na kung sino yung ano niya. So, Senator, wala naman siya nabubudol sa kanyang feelers na pinapaabot sa Malacanang na siya ay negotiable, na siya ay pwedeng tumulong sa conviction ni Sara. Wala naman siya nabubudol doon. Alam mo, by this time kasi, early on, sabi ko nga, di ba, pagka first time mo lang siya nakilala, madi-disarm ka pa, panghawakan mo yung ano. Pero through the years, ang dami ng tulay na sinunog nito ni Alan. Kaya ngayon, wala nang maniniwala sa kanya. Kilala na yan dun sa mga nakasalamuhan niya all these years. Kaya Pati wala nga naman. yung kapatid niya, tinride down. Oo. Oo. Pati yung kapatid niya ay tinatay niya. Bait-bait nun, ha? Oo, Si mas Mayor mabait Lino. sa akin yun. Mas mabait sa akin yun, si Lino. Oo. Mas gwapo din sa'yo yun. Sa paligo lang. Sa paligo lang. Mga dalawa siguro. Saka siguro 3 hibla ng bigote. Pero mabuti nabanggit mo yung Sensani, yung Uncle Mike Arroyo niya kasi naalala ko yun. Pero recently lang, di ba, nagalit yung anak ni Yumaong Senate President Ayun. Juan Ponce Enrile. Galit na galit. Oo. Patron din niya yon. Pero talagang when it was time to stab them in the back, talagang no hesitation yun. Ganon si Alan. Kahit nga Yung memorial wala eh. Senator, yung patron niya na China. Ayun. Di ba? Oo. And to think, pinag-uusapan namin kanina, Sec Ronald, ang initial na patron nito, kasi di ba nga, he chose to be a US citizen. Yes. So, when it was convenient, tinalikuran din niya yun. O ngayon, ando na siya sa sa Senador. China. Senador. Pero So- speaking ng Sen, may mga kanina pa nagtatanong dito sa live comments natin pero kailangan ko nang itanong din sa iyo to kasi naririnig ko na noon pa. Ino-offer ba sa iyo ang DILG? Yun. Wala akong formal offer so but na-appreciate naman natin yung mga kababayan natin na nagpo-post sa SOCMED na sinasabi na qualified. So I'm very much appreciative of that, pero wala pong offer. Ngayon dagdag ko lang ito in relation do sa pinag-usapan natin. Alam niyo, isang nag-warning sa akin tungkol kay Alan. Kasi 'di ba magkakasama nga kami doon sa hearings, Blue Ribbon hearings laban kay Vice President Binay. Si Senator Loren Legarda, kasi kaibigan ko rin 'yan. Ngayon sabi niya, Sani, mag-ingat ka diyan kay Alan. Kasi I will never trust him ever in my life. Sinabi niya sa akin. Kasi ibang klase. Kasi nga yung na-experience ko later on, na-experience niya na early on. Kaya nga ngayon nagsumama siya doon. Kaya sabi ko, nako, tutuklawin na naman to si Senator Loren ni Al. True enough, yun pala, dapat siya pala yung sinasabing mag-ESP. So natuklaw na kagad siya. Anyway, ganon Ganon. Pero si Senator Loren kasi, si Senator Loren, gender sensitive yan no? Willing siyang mag-giveaway para sa sektor ng LGBTQI. Nangyayari na naman tayo nito. Sen, sabi nyo kasi nananaksak sa likod itong si ISP Cayetano. No? Baka naman gusto niyang saksakin din si VP Sara at nagre-request siya sa Malacanang na siya i-appoint ng Vice President. Dito mo nga, makita mo yung info nga ni Sec Ronald na nagmamakaawa na sa Malacanang, umaapila na i-retain siya at ilalaglag niya si Sara. Doon pa lang sinasaksak niya na sa likod Kaya dito mo makikita, true to form, basta kung sino man yung patron niya, sasaksakin niya yan sa likod, basta ipapakinabangan niya sa kanyang personal political interest. Ganun din. Yun. So, masyado palang dangerous itong si SP Cayetano. Pero ito nga nangyayari sa Senado ngayon ever since nung kudeta walang gumalaw na bill. Wala na pag-usapan na bill sa plenaryo. Lahat ni-refer lang. Buong Mayo itong ni-refer lang sa mga committees. Ano naman yan apart ng regular job yan ng First reading lang. First reading i-refer kagad yan sa committee. Pero yung naibalik sa na-produce ng mga committees, walang napag-usapan sa plenaryo walang gumalaw. Paano may lalabas puro out of order. Puro out of order yung minority. Sabi ni Senate President, minority, gulo-gulo Laging out of order. Tsaka wala pang committee na bubuo. Tama. Hanggang ngayon, hindi pa tapos. Yun na nga ang problema kasi nitong ginawa ni Alan. Supposed to be, collaborative yan Naalala ko noon, nung bagong
panalo ni President Aquino, iba yung gusto sana nila maging Senate President kaso hindi umabot yung numero, kaya ang consensus Senate President na lang si Enrile. Mortal na kaaway ni Pinoy yan, si Enrile. Pero si Enrile, kahit na kumbaga technically pwede siya mag-independent stance, kaso alam niyang he cannot last ng ganon at hindi gagalaw ang institusyon kung hindi magko-collaborate sa administrasyon. Kaya nung time na yon, biruin mo, buong Senado majority except si Alan ang dinesignate na lang na para lang may minority. Kasi buong pabor sa administrasyon ni Pinoy eh. Si Alan noon was designated as the minority, hindi naman siya nagpapapasok. Kaya talagang ang bilis ng legislation noon. Ang bilis ng legislation. So, pero ito siya, he chose to be a hostile Senate President for the first time in history ng Senado. Hindi to independent Senate President, kundi Dad, Friday na! Ice cream? Sige na nga. Nandito na ang favorite nyo. Basta weekend bonding, mag-Selecta Bestsellers Cookies and Cream with delicious cream-filled cookies. Thanks, Dad! Sarap ng weekend. Selecta #1. hostile Senate President. Ang ina-argue niya... Senator, Sige, Senator, durog na durog yung Senate as an institution. Pulbos na pulbos, lalo na kung i-monitor mo ang social media. Tingin mo, Senator, may chance pa ba na sagipin yung Senado as an institution? Kahit pagpalagay mo na may bumaliktad na dalawa. Napaka-thin ng majority. No? So, yung babaliktad na yan, pwede uli yung bumaliktad. No? So, yung crisis ng Senado goes beyond minority and majority. Ikaw, Senator, matagal ka nang naging Senador din. Tingin mo, may pag-asa pa para sagipin itong institusyon na ito na in 2 weeks ay talagang dinurog, winasak sa pamumuno ni Alan Peter? Ako, I believe so. No? May mga redeeming value eh. Kasi let's say yung House of Representatives, nung panahon ni Digong yan, talagang ginawa niyang instrumento ng kapangyarihan niya, di ba, to oppress the people. Pero ngayon, kita mo nung naipasa yung impeachment kay Sara, nare-redeem niya, mas maganda na ngayon ang imahe ng House of Representatives, di ba? So itong sa Senado, pag matanggal si Alan, that's the first step. Tapos kung mako-convict itong si Sara Duterte ng Senado, palagay ko patatawarin na yung mga nakaraang lapses yung mga iskandalo nangyari. Patatawarin na yon kung ganyan na mangyari. Then pero most importantly, sana naman sa 2028 mawala na yung mga Duterte senators. Kasi talagang kung ititrace mo kung saan ang galing itong pag-degrade ng reputation ng Senado nung pumasok sila nung 2019. Tapos noong 2022 na-reinforce din. Pero mawala yung mga yan at mawawala naman yan eh. Matatapos yung termino nila eh. Sa 2028 marami mawawala. Sa 2031 dapat tanggal na sila totally. Yun ang ating Pero Senator, para matanggal sila, hindi lang sapat na matanggal sila. Kailangan may papalit. Ikaw ba ay open na tumakbo uli sa Senado? Hindi ko na kasi nakikita si Ronald na na parang I would still be an effective candidate, no? Ang pinakang problema ko yung pagiging kandidato, hindi ako marunong mag-raise ng pondo. At pag hindi ka marunong mag-raise ng pondo, hindi ka mananalo. Kaya nung 2013 nung Team Pinoy, 'di ba, nung sa atin madali siya kasi admin candidate ka, di yon. Tapos personally, nakita ko na naggampanan ko na yung tungkulin ko as a senator nung nandoon ako. And I would be effective na susuporta na lang ako dun sa karapat-dapat na kandidato. Sino pong nakita niyong karapat-dapat, Senator? Kasi parang reluctant si VP Lenny. Ang tinutulak talaga namin ay si Senator Risa Hontiveros. So, I believe maaring sasabihin nila hindi siya nag-gain ng traction sa long list. Pero dun sa head-to-head scenarios na ginagawa namin internally, tumataas yung numero ni Senator Risa against kay Sara Duterte. At meron na siyang 5 out of the 17 regions na naipapanalo. Kumaga transferable. Tapos wala pa impeachment yan. After impeachment yan, siguradong lalagapak yung numero ni Sara. Very viable yung Risa Hontiveros as president. Pero ang tinutulak ko pa rin is magkaroon ng coalition with the administration. Kasi kung hindi magkakaroon ng coalition,
magiging third candidate si Senator Risa, mahirap 'yon. Parang mahirapan ka. Parang kay yung Grace Poe noong 2016, kay Senator Grace Poe, third candidate. So, yun, kailangan ng coalition para head-to-head yung labanan. Kailangan one-on-one. One-on-one. Oo. Senator Sani, ibalik ko lang doon sa may Senado. Kung ikaw nandun sa Senado ngayon, sino sa tingin mo yung pinakamadaling mag-cross over to the other side? Pinakamadali? Vulnerable? Vulnerable to shift to the minority? Merong siguro ang pinakamadali yung mga may kaso, 'di ba? Si Senator Cheese, Senator Joel, tapos yung dalawang Bilyar. Tapos medyo extreme situation is si Senator Loren, 'di ba? Pero marami yan ang makikita ko, Romel, in between the trial, the impeachment trial, pagka nagkaroon ng survey, kunyari, natapos yung presentation ng prosecution, nagkaroon ng survey at lumagapak yung numero ni Sara, magbibitawan yan. Bibitaw na yan. Pati si Alan, for sure, boboto na yan ng conviction. Pagka wala na siyang papakinabangan. Kasi kaya lang naman sila nandiyan because they are hoping, they are assuming that the numbers of Sara would hold up to 2028. But I don't think it would. May bagong survey result na lumabas 1 point lang ang tinaas niya So statistically, irrelevant yun. Oo. Tsaka bago pa lumabas yung mga negative sa kanya, negative issues. So sa impeachment, bubugbugin siya ng negative issues. Makikita kumbaga sa debate sa kalye, bibitaw yung mga supporter niya kasi ngayon they're holding on to the fake news They're still holding on na ganito, wala yan, gawa-gawa yan, o politika yan, gito. Pero ultimately pag lumabas yan, wala. Totoo palang corrupt, totoo palang tumatanggap sila sa illegal na droga, totoo palang may tama siya sa utak. Kumaga, Mountain Dew! Tikman ang atensyon! ang hirap i-depensahan nun. Maghanap niya ng next. Kaya nga kung hindi magko-coalition, magkakaroon ng admin candidate. Pagka, kunyari, si Senator Raffy Tulfo tumakbo, tapos one from the Pink Forces, or let's say Lenny or Bam, tapos itong si from the Duterte side, kung three-way race, talagang magiging runaway winner si Senator Raffy Tulfo niyan. Kasi may novelty factor. Sabihin, sige na, dito na lang tayo. Ganon. Kaya importanteng, kung magkakaroon ng coalition, may laban yung middle forces. Anong masasabi mo, Senator, na after all these years, yung mga allegations mo na binanatan ka na fake news, sa isang hearing ng House Justice Committee na yung lahat ng mga accusations mo, at wala pa yung impeachment trial, hindi pa detalyado yun, pero from the surface lang, nakita na totoo ang mga allegations mo laban sa pamilyang Duterte. Anong naramdaman mo ron after sinabi ng AMLC na yung mga pinresenta mo ay tama? Okay. Alam niyo, Romel, right from the very start, alam naman namin na hindi namin inimbento yon, na talagang solid yung information na yon. But nung kino-confirm, syempre malaking relief pa rin yon. Finally nangyari pa rin, no? Pero I don't think hindi mo pa pwedeng i-count na parang vindication yon or a moral victory kasi hindi pa tapos yung laban. Kailangan dumating ito or ang conclusion dapat niyan is matalo sila sa 2028, di na sila makabalik sa poder. Kasi kahit na magkaroon ka ng personal vindication, sabihin mo, okay, pero panalo sila ng 2028, wala pa rin yun. Kaya ito, kailangan pa rin tayo. Kumaga, eye on the ball, hindi pa tapos yung laban, tapusin natin ito. Kasi hawak natin yung katotohanan. Sila fake news yung hawak nila from the very start, di ba? The myth, yung the Duterte myth, it's all that. It's just a myth, hindi totoo. Talagang wala sila sa ayos na mga public officials. Kaya it's just a matter of presenting it at convincing the public. Alam niyo nung panahon kay Binay noon, when we were investigating him, no, ilang buwan na sinusunod-sunod namin yung hearings, ang dami nang lumalabas, pero minomonitor namin yung survey, marginal lang yung pagbaba. So at some point, iniisip mo, makaka-penetrate pa ba kami sa puso't isipan ng Pilipino? Pero eventually, na-penetrate yun nung naging graphic yung presentation, yung Hacienda Binay lumabas, biglang nag-nosedive yung numero ni Binay. Free fall na, naglipatan na. So, we hope to replicate the same dito. Okay. Malayo pa naman, Senator May kita isang taon pa. So may pag-asa pang bumaba. No? Ay ngayon pa lang nakikita natin para nagplaplato na yung numero ni VP Sara. Hindi na umangat. So nag-max na 'yon.
May tanong dito si Sec Ronald, sino daw yung kung magkakaroon ng coalition with the admin, kung si Senator Risa, yung standard bearer, siguro malamang si Senator Erwin Tulfo yung magiging vice president niya para one from the admin tapos isa from the middle forces para coalition talaga. Tapos yung slate yung Senate slate syempre meron sa kanila, meron slot sa admin, may slot sa ganun yun that's how it is. Hindi pwede talaga kasi maging yung purist na ayaw natin diyan. Ayaw natin makahilubilo diyan. Tama. In a perfect world, why not? Kung mananalo si Senator Risa without the administration, sige. Di talagang ilagay mo yung mga pangalan na gusto mo diyan, no? Pero remember, 'di ba? Ito si Ronald yung time na tumakbo si Pinoy, very popular siya. Ngayon, may mga civil society naglagay ng pangalan, 'di ba, ng mga kandidato for Senate na hindi naman talaga mananalo kasi nga hindi pa napapakilala na maayos. There is no time to do that. O in a presidential election, hindi mananalo 'yon. Hindi mabibigyan ng atensyon. So, sayang. Natalo rin yung mga civil society champions na nilagay doon sa slate. Pero hindi kilala ng tao. So, ito kailangan talaga ng collaboration. Senator, tingin niyo ba si Secretary pwede nang tumakbong senador? Yeah. Ito si Sec Llamas lahat ng programa sa TV. Okay na tayo kay Senator Trillanes, no? Busog na tayo sa mga pasabog niya, mga kakabsat, no? Kaya bukas abangan natin, no? Baka bukas iba na ang Senate President at saka may mga lilipat na kinakatakutan ng mga nasa majority ngayon. Kaya nako po. At bukas asahan din natin baka lumabas na yung warrant of arrest na plunder ni Jinggoy. At this week, yung pagpapile ng kaso kay Joel, naku, lagas talaga sila, mga kakabsat. Diyos ko, Lord Rudy. O siya, subtopic na tayo. Mga dalawang subtopic na lang tayo. Masyadong mahaba tong kay Trillanes. Halos 1 oras. Okay, tuloy tayo. Here we go.